Hello, my dear. Magandang umaga po. Good morning. Kung di mo naman umaga napapanood to, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Okay? So, hello, my dear. Welcome po or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is Love Collective Reading. Ang daming nagre-request talaga nito, my dear. Okay, ang dami. Pero pinag-isipan ko talaga na mabuti kung paano ko gagawin yung ating Love Collective Reading. Talagang pinag-aralan ko talaga na mabuti kung paano ko gagawin to. Okay, so my dear, kung hindi ko man ma-receive ang energy mo ngayon, don't worry because I will try to make a part 2. Okay, kasi nasa Taurus pa lang tayo ngayon eh. So, pag natapos ko na lahat ng 12 zodiac sign, I will try to make a part 2. Malay mo, sa pagkakataon na yon, energy mo na ang masagap ko. Kasi ano to eh, general collective reading. Okay? Pangkalahatan. Okay? So, gusto ko lamang pong magpasalamat sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito. At sana yung mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay? So, umpisahan na natin my dear Taurus. Love Collective Reading. Tingnan natin kung ano yung masasagap natin sa araw na ito. Okay, meron akong format eh. Teka lang. Eto. Meron akong ginawang format over here para hindi tayo malito. Ayan. Hindi ko alam kung maiintindihan ba ninyo. Pero, mag-i-start tayo, my dear, sa pagtatanong sa card if meron bang third party na nangyayari as of this moment sa ating collective. Okay. Yun ang pinakauna natin na kailangan malaman kasi doon din ako magbe-base kung kailangan ba natin kumuha ng energy ng third party. So, kailangan natin malaman yon. So, kukunin natin yung card mo, card ng partner mo, current situation ninyo, kukuha ako ng tagtatlong cards para sa clarification or additional message. And kung meron third party, kukunin ko rin yung card ng third party. Kukuha din ako ng tatlong cards for additional info or additional message sa ating third party. And then, bago tayo mag-end, titingnan natin yung future. Isang card lang. Future. Titingnan natin kung ano yung possible na maging outcome ninyo ng partner mo. Pero once again, this is a general collective reading. So kung hindi ka makaresonate ngayon, don't worry kasi meron pa tayong mga upcoming collective reading in the near future. Okay? Take what resonate and leave what doesn't for others. Okay? So, tanungin natin yung ating cards. Meron po bang third party sa gagawan namin, sa masasagap namin na collective reading ngayong araw na to? Meron po bang third party sa energy ng collective reading sa araw na ito? Taurus? Meron po bang third party? Ano lang to? Actually, red at saka black lang naman yung card natin eh. So, pag red, yes. Pag black, no. Meron po bang third party sa area ng collective natin ngayong araw na ito? Red, yes. Okay. So, ang 10 of Pentacles or the 10 of Diamonds is actually a very, very positive na card. This is kasaganahan, abundance, okay? So, tingnan natin. So, nag-yes siya, my dear. So, may third party yung ating reading for today. Okay? So, ibig sabihin, energy mo, energy ng partner mo, and then energy pa nung third party. Okay? So, meron ako ditong sineparate ko yung mga tao ng ating
card. Pero it doesn't mean na babae o lalaki. Walang ganun na, walang gender sa reading natin. Ang pagbabasihan natin dito is kung sino yung mas matanda, sino yung mas bata, ano yung energy nung bawat isa. Okay, so yun. Hindi ibig sabihin baka makita mo, ay, dalawang king, ay, parehas lalaki, ano yun, bakla to, ganon, ganyan. Hindi po ha, hindi po ganon. Napapaliwanag ko later, okay? So, kunin natin yung energy mo, Taurus. Energy po ni Taurus. Okay, the Queen of Wands. Medyo pushy si Queen of Wands, no? Medyo palaban yung energy ni Queen of Wands. Pag ginusto, ginusto. Okay? May pagkamaldito din si Queen of Wands or may pagkamaldito si Queen of Wands. May attitude in short. Pero pagdating naman sa trabaho, talagang trabaho kung trabaho. Pagdating naman sa manifestation, manifest. Si Queen of Wands ang nagtataglay ng pagiging ambisyoso or ambisyosa. Siya yan. And wala namang masama doon kasi tayo ay nabubuhay sa ibabaw ng mundo. So, 'di ba? Depende na lang kung paano mo dinideliver yan sa mundo. So, this is your energy, the Queen of Wands. Pag ginusto, ginusto. May pagka-bossy, may pagka-demanding, okay? So, tingnan natin. Energy ng partner mo, eto daw, we have here the King of Sword. Okay. Tuso, si King of Sword. Matalino, tuso, okay. So, hindi to magpapasakop sa'yo, my dear. Kasi king siya eh. Okay? Possible na mas matanda sa'yo tong partner mo. Okay? So, kung manghingi ka sa akin ng zodiac sign, possible, so far lang ngayon ha, yung energy lang ngayon. So far is energy ng Gemini, Libra, and Aquarius, and energy ng Aries, Leo, and Sagittarius over here. Ha? Pero para to sa ano ha, Taurus na zodiac sign. And maybe you are dealing with Taurus to Gemini, Taurus to Libra, Taurus to Capricorn, Taurus to Aries, Taurus to Sagittarius, Taurus to Leo. Okay? So, yung energy ng partner mo, the King of Sword, ano to, magulang. No? Actually, I really do admire si King of Sword. Kasi talagang super witty, okay, sobrang matalino, okay, parang ganon. Lalo na sa pagsasalita, sa pagrarason, yung mga ganyan. Pero kung pagsasamahin kasi natin tong dalawang card na to, hindi sila nagmamatch, no? Possible na magkaroon ng maraming mga tension along the way. Mamaya na natin kukunin yung energy ni third party, okay? So tingnan muna natin kung ano nangyayari sa inyong dalawa. Energy nyo, current energy ng inyong connection as of this moment. Okay, eto daw. The Seven of Pentacles or the Seven of Diamonds. This is more on expectation. Napakaraming expectation. Napakarami niyang expectation sa'yo, napakarami mo rin expectation sa kanya. Pressure ang nakukuha ko dito. And more on, I think, pera. May pera na involved over here. Pressure. Nakaka-pressure tong energy na to. Itong nasagap natin na energy ngayon is nakaka-pressure kasi ang daming expectation. Ang dami niyang expectation sa'yo, ang dami mo rin expectation sa kanya. Okay? Seven of Pentacles ang nandito, so posibleng may kinalaman sa pera. Okay? Sa energy mo, my dear Taurus, posibleng gusto mo maging very supportive lang sa'yo tong tao na ito. Pero dahil King of Sword nga siya, posibleng lagi niyang kine-question lahat ng mga desisyon mo or parang kinakailangan mo patunayan sa kanya na tama. Ibig sabihin parang kailangan mong patunayan sa kanya na parang very defensive na pakiramdam. Okay? So, siya may pagkaganon din siya na energy, okay? So, I can feel some toxic energy ngayon sa connection na to. Parang ang toxic ng connection. Grabing toxic ang nakukuha ko. Wala akong nakukuhang love. Mas nangingibabaw yung pera. Okay? Kunin na natin yung mga
additional message ng bawat isa. Start tayo sa iyo, my dear Taurus. Tingnan natin. What is this? Energy mo? The Two of Wands. Hindi ka makapag-decide. Nai-stuck ka. Pakiramdam mo pagkasama mo tong tao na to, ang bagal ng lahat. Kasi Queen of Wands ka eh. You have the character or the energy of the Queen of Wands. Ibig sabihin, gusto mo action. Paspas kumbaga. Pag sinabi, gagawin. Nagmamatch yung action sa sinasabi. Pero sabi ko kasi may pagkamagulang tong tao na ito, may pagkatuso itong tao na ito. Okay? So, sa'yo, Two of Wands, siguro ilang beses mo na naisip na gusto mong hiwalayan tong tao na to. Kasi hindi nagmamatch yung sinasabi niya sa ginagawa niya. Yung action niya is hindi nagmamatch sa words niya. Ilang beses. Actually, hanggang ngayon, stuck ka pa rin sa kanya. Kahit sabi mong, ay, hiwalay na kami nitong tao na to, nandun pa rin, naiisip mo pa rin tong tao na to. Okay? Nai-stuck ka sa kanya. Pagkasama mo tong tao na to, para kang umiikot sa iisang lugar. Yung rotation mo parang robot. 'Di ba? Gising, kain, trabaho, tulog, gising, kain, paulit-ulit. Pagkasama mo tong tao na to. Okay. Tingnan natin yung energy niya. The Seven of Cups. Seven of Cups is connected sa energy ng illusion. So ngayon naiintindihan ko na kung bakit ko nasagap yung parang deceiving na energy sa kanya. Yung pagiging tuso or parang pagiging magulang kasi Seven of Hearts to. Sa tarot card, ang Seven of Hearts is ito yung mga cups na nakalutang sa may ulap. So ibig sabihin itong tao na to ay madali itong maloko ng, alam mo, madali siyang mapikot, madali siyang malinlang ng mga tao sa paligid niya. Madali siyang maniwala sa mga illusion, ganon. And posible na magaling din tong tao na to na mangako ng mangako pero hindi naman nangyayari yung mga promises niya. Like, magbabago na ako, hindi ko na gagawin yan, pero parang repeated cycle pa rin yung nangyayari. I can feel na, teka mamaya ko na lang sasabihin yun, kasi may nakukuha ako na energy ng pagiging maluho or parang pagiging magarbo. Pero at the same time kasi, may ganun ka rin kasi na energy, my dear. Yung parang may pagkapabulosa nga energy, no? May pagka magastos sa pera or something. Baka parehas kayo may ganun na na energy. Okay? So, pwede kayo maging business partner kasi siguradong lalago ang negosyo nyo. Pero sa loob ng relationship, lalo't meron tayong energy ng Seven of Pentacles dito, hindi na to maganda. Kasi bakit may expectation na? Ibig sabihin yung relasyon nyo is nauwi na sa lahat sa expectation na ay bibilan niya ako ng ganito, gagawin niya to, ganito. And there's a tendency na hindi nawawala yung usapin ng pera. Sa buong pagsasama ninyo, it's normal na laging may pera. It's normal kasi syempre kakain ka, babayarin and everything. Pero yun lang laging nagiging trigger point nyo parehas. Yung away nyo o yung hindi ninyo pagkakaunawaan is nag-uumpisa sa pera. Doon siya nag-uumpisa lagi. More on money kasi nasa gitna to eh. Okay. And yung expectation ng both parties is nandoon talaga sa pera. Ikaw nai-stuck ka tuwing kasama mo tong tao na to. And isa sa reason kung bakit ka nai-stuck kasi posibleng kumakapit ka sa lahat ng mga binibitawan na salita ng tao na to. Lahat ng mga promises niya, lahat ng mga pangako niya, ganito. Kaya nai-stuck ka. Umaasa ka, my dear Taurus, na darating yung isang araw, tutuparin niya yung mga sinasabi niya. Okay? Balik tayo sa'yo. Ayan, medyo meron na tayong trigger point dito sa energy ng Seven of Cups na madali siyang mapikot or madali siyang malinlang ng mga tao. Okay. Pero ano siya, King of Swords siya eh. Dapat matalino siya. Siguro ginagamit niya yung pagiging matalino niya sa ibang pamamaraan.
'Di ba? Hindi niya ginagamit sa pagiging practical, ginagamit niya sa ibang way. Okay, tingnan natin sa'yo, my dear, ha. We have here the Seven of Wands. Seven of Flowers or the Seven of Wands is the defensive card. 'Di ba nabanggit ko kanina, parang kinakailangan mo laging patunayan ng patunayan yung sarili mo sa kanya. Okay. And for some of you, parang nararamdaman ninyo na kailangan ninyong protektahan yung sarili ninyo sa kanya. Kasi parang nagre-release siya ng negative na energy. Parang meron siyang negative na energy dito. Okay. Ang pagkakaiba lang kasi ninyong dalawa, ikaw, gusto mo action. Like, gusto mo, pag sinabi gagawin, gusto mo kilos-kilos, galaw-galaw, solusyonan kaagad ang problema, yung mga ganon. Ayaw mo na may mga napipending na mga problem. Ayaw mo. Ito kasi, utak to eh. So, yan ang problema pag nagsasama yung dalawa, no? Pag nakakahanap ka ng mautak or magulang na tao. Kasi parang ang nangyayari is take advantage ka niya. Or somehow, like dahil utak ang na pag-uusapan, na ma-manipulate ka nitong tao na to na napapa-agree ka niya. Nagugulat ka na lang, nandoon ka na sa isang sitwasyon na anong ginagawa ko dito? Bakit ako napunta dito? Parang ganun, parang may hypnotize na nangyayari. Na magigising ka na lang na parang, nasaan na ako? Bakit na ako nandito? Yun ang effect sa'yo ng tao na to. Parang meron siyang something na parang may power, na parang may magic, na parang napapasunod-sunod ka niya or something. Kasi stuck ka eh. Tapos 7 of Wands pa to. So, ibig sabihin, posibleng nagiging, ikaw mismo sa sarili mo, naguguluhan ka na rin. Hindi na rin nakakapag-isip yung utak mo kung ano yung nararapat at natatama sa'yo. Kasi itong tao na to is masyado kanya nakokontrol, masyado kanya namamanipulate. Okay? And to the point na meron ditong energy ng third party na issue. 'Di ba? Possible, pinatawad mo siya. Pwede. Kasi ang 10 of Pentacles is buo na pamilya pa rin. So, posibleng buo pa rin kayo. Ngayon, posible lang ha, wala pa ibang mga cards ha. Tingnan natin, balik tayo sa kanya. Let me see. Taurus. Tingnan natin. Once again ha, pag hindi ko nasagap yung energy ngayon, better luck next time ha, ibigay po sa iba. Tingnan natin. Energy niya. Okay? The Three of Pentacles. Three of Pentacles is energy ng collaboration. Tulungan. Okay. So, 7 of Cups. 3 of Pentacles. Medyo ano ako dito, my dear, kasi there's a tendency na palaging, alam mo, medyo nadi-disappoint ako sa kanya kasi King of Swords siya eh. Sabagay, hindi naman ibig sabihin na King of Swords ka is matalino ka talaga, 'di ba? Posible naman na zodiac sign mo ito, 'di ba? Gemini, Libra, 'di ba? In Aquarius. Or posible sabi ko nga energy ng fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius kasi yun yung dalawang energy na malakas ngayon sa reading natin. Yung dalawa na yun ang napakalakas na energy. Pero medyo nadi-disappoint ako sa kanya kasi sinasabi dito sa card na gusto niya maging very supportive ka sa kanya pero ang dami niyang kapalpakan. Ang dami niyang kapalpakan na ginagawa lately. As in, ang dami niyang kapalpakan na ginagawa. Ang dami niyang bulilyaso. Magne-negosyo siya, hindi mag-work yung negosyo. Malulugi yung negosyo. Yung mga ganun. Yun ang nakukuha ko. Ang daming kapalpakan nitong tao na to. Yung typical na gagawa siya ng isang bagay pero parang hindi niya pinag-iisipan ng mabuti. Magulang. Magulang tong tao na to. Magulang. No? Yun ang nakukuha ko dyan. Palpak ang nakukuha ko na message ito. Like, maraming kapalpakan, maraming kapalsuan tong tao na to. And I think sa area mo, like, dahil siguro mahal na mahal mo tong tao na ito, nagiging bulag ka. Like, parang, okay, maayos niya pa to, something like that. Okay, ganyan-ganyan. And there's a possibility din, my dear, na sa relationship ninyong dalawa, ikaw yung madalas na nawawalan ng boses. Although sabihin natin, sige, maingay ka, madakdak ka, maputak ka,
Pero at the end of the day, parang mas superior siya. Kasi remember, tingnan mo, king and queen, para nagiging supportive ka lang. 'Di ba? King and queen, parang siya yung lamang, siya yung nasusunod, siya yung nagmamanipulate talaga ng lahat. Ayan oh, ngayon ko lang napansin, kanina hindi ko rin talaga napansin yan. King and queen, yung placement pala din ng card is very importante. Siya yung king, ikaw yung queen. Kumbaga, it really doesn't matter kung babae ka na Taurus, lalaki ka na Taurus, ang lumalabas is nadodominant ka nitong partner mo. Nadodominant ka niya. Ang problema, wala namang masama na siya ang mag-control ng relationship kung nadadala niya yung relationship sa magandang lugar. 'Di ba? Wala namang masama. Kaso parang nakukuha ko dito laging palpak. Palpak, palpak. Ganon. Okay, balik tayo sa'yo. Ang daming palso. Balik tayo sa'yo, my dear. Okay, we have here the energy of the Two of Cups. Ang Two of Cups is, alam mo, may dear, nakukuha ko, ikaw, gustong-gusto mo nang kumalas eh. Parang, alam mo yung parang gusto mo nang magjowa ng iba or parang gusto mo na makipagrelasyon sa iba or pwedeng nangyari na to. No, yun na nakukuha ko dito, my dear eh. Parang gustong-gusto mo na talaga magjowa. Kating-kati ka na talaga. Parang gusto mo nang umalis sa relationship na to. Pero hindi mo alam kung paano ka aalis. Hindi mo alam kung paano mo tatakasan tong tao na to. Yun na nakukuha ko dyan. And hindi dahil hindi mo siya mahal. Mahal mo siya. Pero parang pakiramdam mo hindi mo siya deserve. Hindi mo deserve tong tao na to. Okay? Yun ang nakukuha ko dyan. Sinasabi mo dito, Mary, parang hindi mo siya deserve. Parang hindi nagmamatch yung energy ninyo. We have here the energy of the Three of Hearts. Yes, definitely meron ng third party over here. Yung mga nakakasama niya, eto ha, kaya hindi maliwanag yung third party. Kasi yung mga nakakasama niya, yung mga kaibigan niya, yung katrabaho niya, yun ang nagiging kulasisi niya. Yung kung kunyari nakakainuman niya, yun ang nagiging kulasisi niya. Kaya malinis. Kasi tropa-tropa lang din, kaibigan-kaibigan lang din. Kaya wala kang makikita na trace. Posible, my dear, nakasama mo pa rin to hanggang ngayon. Itong tao na to. Kasi bakit? Buo pa rin ang 10 eh. Buo pa rin. Kaso, behind the relationship, sa likod ng relationship, eto yung nangyayari sa kanya. Okay. And then ikaw parang gusto mo na rin kumalas eh. Ayan no. Parang gusto mo na rin makipagrelasyon. Parang gusto mo na rin humanap ng somebody na parang deserve mo. Okay? Expectation to pressure itong relationship na to. Para lang kayong mag-business partner, yun ang nakukuha ko. Hindi kayo magkarelasyon. Parang sorry ha, pero kailangan ko sabihin to, para lang kayo nakatingin sa kung ano yung magiging benefits ninyo sa bawat isa. Wala ako nakikitang masyadong love. Kung meron mang love, nasa labas. Ano nasa gitna ng relationship? Material. Pera. Yun ang nasa gitna ng relationship, hindi talaga love. Control, dominant, yun ang nakukuha ko dito. And mas controlling siya kasi mas gumagana ang utak nito eh. Kaso ginagamit nga lang niya sa mali. Na ginagamit lang niya talaga sa mali. And sinusunggaban niya minsan yung pagiging impulsive mo. Yung padalos-dalos mo na desisyon. Yung yung para may ganun ka, Queen of Wands eh. Kung padalos-dalos, pabigla-bigla, ganon. Sinusunggaban niya yon. Kaya sabi mo, tara, alis na tayo ngayon. Kasi biglaan ka nagsalita. Tapos sasabihin nga, tara, aalis. Aalis tayo. Tara, alis na tayo. Ganon. Susunggaban niya. Sa mapapaisip ka, bakit tayo aalis? Ano gagawin natin sa labas? Yung ganon, susunggaban niya yon. Susunggaban niya. Kaya, pag kasama mo tong tao na to, dapat maingat ka sa mga sinasabi mo. Kasi, ang mangyayari is parang iaano ka niya na makapagsalita ka ng isang bagay, tapos yung sasabihin mo, gagamitin niya yun agad. Kunyari, mangangako ka. Kunyari, sasabihin mo sa kanya, pangako, hindi kita iiwanan habang buhay. Gagamitin niya yun against you. Sabi mo, hindi mo ko iiwanan. No matter what happen, hindi mo ko iiwanan. Yung ganon, gagamitin niya sa'yo yun. Ganon siya katuso. Kaya ang tawag ko sa kanya is tuso. Tuso na tao. Okay? And meron siyang third party over here. Kinonfirm naman, umpisa pa lang. Ito, mga nakakasama niya to. Nakakatrabaho niya, kaibigan niya, mga ganon. Ano siya, pling, pling, pling. Mahilig tong tao na to sa mga pling, pling, pling. Okay?
So, pasukin na natin yung kanyang karelasyon. Okay? Pasukin na natin yung kanyang karelasyon. Tingnan natin kung anong energy ng third party pala. Hindi niya pala karelasyon kasi pling, pling, pling eh. So, pasukin na natin yung kanyang ka-pling, pling, pling. Okay? We have here the energy of the Queen of Hearts. Okay? Halos same age mo rin itong kanyang pling-pling. Medyo sabihin natin siguro ano siya, heart eh. So, meron siyang character ng water like Cancer, Scorpio, and then Pisces. Ito, ayan, yung kanyang ka-third party. Okay? So, tingnan natin. Medyo ano to, yung kikay-kikay ang nakukuha ko na energy sa kanya. Medyo kikay-kikay. Yung wild, yung kanyang energy, no? Parang mahihindutin. Sabi pa nga nila, mahinhin na hindi naman. Okay, parang ganon. Di makabasag pinggan kuno, parang ganon. Okay, tingnan natin. Kuha tayo ng 3 cards sa kanya. Tingnan natin. Ito daw. The Ten of Swords. Ay, Ten of Swords is energy of... Actually, napapagod na rin sa kanya tong tao na to eh. Nakukuha ko eh. Parang hindi niya alam kung ano ba tayo. Parang ganon. Ano ba meron tayo? Ten of Swords eh. No? Parang siguro baka nagkikita na lang tong dalawa na to occasionally. 'Di ba? Kasi parang kung titingnan mo dito, meron ka ditong 10, meron din ditong 10. Parang mas pinipili, parang baka kasal din kayo nito. Okay? Baka kasal din kayo. Kasi lamang pa rin eh. Kahit may third party, lamang pa rin ang Ginebra eh. Okay? Lamang pa rin eh. No? Lamang ka pa rin. Ibig sabihin. Sumusuko na tong third party niya. Sumusuko na sa kanya. Hindi din siya kinakaya. Ibig sabihin kahit sino siguro ang madikit dito sa partner mo na ito, parang hindi nagtatagal. Hindi nagtatagal kasi masyado siyang kumbaga para siyang puzzle. Pag ginawa mo to o inasawa mo to, para kang naglalaro ng Rubik's Cube. No? Parang ganun. Hindi mo siya maintindihan. Minsan bigla na lang mananahimik. And pati din yung kanyang third party na prapraning din sa kanya. Oh, the Six of Pentacles, pera-pera na lang to. Baka nanghihingi. Six of Pentacles is more on hingi ng pera. No, hingi-hingi na lang to ng pera. Kumbaga parang pinapakinabangan na lang niya to. Baka hindi niya mabitaw-bitawan to, itong si King of Sword over here, nang dahil napapakinabangan niya pa. Pero honestly, parang tagilid na eh. Tagilid na si third party. Parang alam niya na sa puso niya na wala na to, wala nang gamot to, wala nang remedyo to, hindi na magtitino talaga to, parang ganon, no? Parang hindi na mapapasa akin to, kahit anong gawin ko, hindi mapapasa akin tong tao na to. Kasi kung sakasakaling, hindi eh. Talagang ganun talaga eh. Ganun talaga yung nakukuha ko dito. Pera-pera na lang to kasi Six of Diamonds eh. Six of Pentacles, okay? Kumbaga parang nagtitiis na lang din siya kasi baka meron siyang nahihita. Okay, we have here the Five of Pentacles. Hirap sa buhay ito, my dear, itong tao na to. Hirap. Hirap siya sa buhay. Kaya siya kumakapit kay King of dito sa partner mo. Once again, my dear ha, hindi porque tinatawag ko siya na king lalaki na siya. Pwede siya maging babae, pwede siya maging lalaki. Hindi naman tinatawag ko dito na queen, babae ka na kaagad. Pwede ka maging lalaki, pwede ka maging babae. Ito din third party na to, pwede to maging babae, pwede to maging lalaki. No, hirap sa buhay to. Kapos, hikayos sa buhay, my dear. Kapit sa patalim itong babae, itong babaeng to. Itong third party na ito, no? Nagtitiis siya. Actually, nakukuha ko dito parang nangangarap siya na parang parang mapapasa kanya eh. Parang mapapasa kanya lahat, pero hindi. Bumibitaw na to, bumibitaw na siya. Parang sinasabi niya, ay wala nang gamot to, wala nang remedyo. Nadidismaya nga siya eh, yun sa energy ng Ten of Sword. Parang sinasaksak din siya patalikod eh. Kasi kung makikita mo yung Ten of Sword, nakadapa si Ten of Sword, tapos napakaraming sword sa likod, 'di ba? Parang ginagago din siya nito. Sabi ko sa iyo, tuso to eh. Tuso to. Tuso talaga siya. Okay? So, my dear, nandito tayo sa part na bibigyan kita ng desisyon, no? Ayaw kong guluhin ang buhay mo or ayaw kong
i-distract ka. Aalamin natin kung ano ang magiging future ninyong dalawa. Nitong partner mo. Ha? Simple lang naman to. Pag nag-red, magiging okay kayo. Pag nag-black, possible na maghiwalay kayo. Pero ipapaliwanag ko pa rin further. Pwede mo nang i-stop to dito, my dear, at hindi na panoorin yung video natin. Kasi kailangan handa ka dito. Kailangan ready ka dito kung ano yung lalabas. Okay? So, gagawin ko na ha. Pwede mo nang itigil to ngayon pa lang. Kung masaya ka na doon, okay? Kung masaya ka na doon sa nakuha mo na energy, pwede na. O, so, ngayon tatanungin na natin ha. Ano yung possible na maging future mo at ng partner mo? Tingnan natin ha. Ano ang possible na maging future mo at ng partner mo? Tingnan natin. Once again, kung hindi po naka-resonate ngayon, better luck next time ha. Huwag po ipilit yung reading kung hindi naman po para sa inyo. We have here the energy of the Eight of Pentacles. Mawo-work out pa yung relationship. Mawo-work out pa yung relationship. Possible nga talaga nagsasama pa kayo nito. And then kakalas din to. Walang makakatagal sa kanya. Posibleng ang nakakatagal lang sa kanya, ikaw. Mawo-work out pa yung relationship. Walang makakatagal sa kanya, my dear, ikaw lang. Kahit ilang beses kanyang palitan ng palitan, ikaw lang. Kasi tingnan mo naman kung paano pumalag itong third party. 'Di ba? Yung third party pumapalag na siya, Kumbaga parang hindi siya pinipili Hindi din siya pinipili So, congratulations kasi mawo-work out pa daw yung relationship. Eight of Pentacles to. Yun nga lang talagang yung buong kwento ng relationship ninyo is punong-puno, parang roller coaster. Roller coaster talaga siya. Baba, taas, iikot, luha, tawa. Pero at the end of the day, kayo at kayo pa rin. Okay? Kayo at kayo pa rin. Mawo-work out pa rin talaga tong relationship na to. Wala nang ibang magtsatsaga dito sa tao na to. Ikaw at ikaw lang talaga. Isusukat to, my dear, kahit sino ang ipalit niya sa'yo, isusuka siya. Kung sakasakali naman, my dear, na makikipaghiwalay ito sa'yo, 'di ba? Pwede naman, 'di ba? Wala tong magiging asawa, wala tong magiging partner. Magiging mag-isa siya. Ibig sabihin, ikaw na kasi, my dear, talaga siguro yung nag-set talaga ng pinaka-standard. Ikaw na yung pinakasagad. Kumbaga, wala nang sasagad pa sa'yo, wala nang lalamang sa'yo. Ikaw na talaga yan. Okay? So, my dear, yan po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, para sa ating Love Collective reading, ha? Huwag pong ipilit yung ating mga readings kung hindi naman para sa inyo. No? Hahanapin kayo ng tamang reading para sa inyo. And don't worry, gagawa pa po tayo ng mga ganito pong mga readings in the near future. Okay? So, kagaya po na lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Ingat po palagi. God bless po. Thank you, thank you.